Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates kasi nga magbabakbakan na itong Dominican Republic at ang ating Gilas Pilipinas. Ano ba yung mga paraan na nakikita ng mga eksperto para talunin natin yung malakas na kupunan na yan mga kabasketball? At bakit nga ba nangangamba itong head coach ng Dominican Republic at bakit kailangan nitong ating pambatong si Kai Sotto na magpakitang gilas diyan sa magaganap na FIBA World Cup? Pag-usapan natin yan mga kabasketball kasi nga sinabi netong head coach ng Dominican Republic na alam niya yung kayang gawin netong si Jordan Clarkson. Kaya niya raw tumira ng malayo, mag-drive, kaya niyang maglaro sa tatlong posisyon, point guard, shooting guard, saka small forward. At napakahusay raw nito sa 3-point area, 34% mga kabasketball, mataas yan. Pero meron siyang good news kasi nga raw meron siyang mga ipantatapat diyan nga sa ating pambatong si Jordan Clarkson, etong scrappy guard na si Rigoberto Mendoza, si Victor Liz, at meron pa siyang wingman na si Lester Quiñones na NBA player din mga kabasketball. Kaya talagang magiging matindi yung bakbakan dyan. Pero ayon naman dito nga sa captain, no, team captain ngayon ng Gilas at isa sa mga veterano na si Japet Aguilar, ay kailangan ng perfect game netong ating national team, especially dito sa Dominican Republic, para at least mapantayan natin yung kanilang galing. Ayon nga sa kanya, no, kahit nga raw perfect na yung maging paglalaro ng Gilas Pilipinas, parang patas pa lang para kay Japet Aguilar yung mangyayari. So ganun katindi para kay Japet Aguilar yung kailangan nilang magawa para at least talunin etong Dominican Republic mga kabasketball. Kaya talagang matindi itong magiging bakbakan na yan. At sinilip ko mga kabasketball yung naging laban netong ating national team noong 2021, kung saan all cadet nga yung pinadala kasama si Coach Tab Baldwin sa pangunguna ni Angelo Kwame, nila Kai Sotto, sila Dwight Ramos dito nga sa pupunan ng Dominican Republic. Maganda yung naipakita nila sa Serbia mga kabasketball, 83-76. Muntik pa nating talunin yung Serbia, pero pagdating nga dito sa Dominican Republic, although nung first quarter mga kabasketball lamang pa tayo, no, 33-25, pagdating ng second quarter mga kabasketball medyo tumabla na. At pagdating nga rito ng third quarter mga kabasketball, sa 7 minutes tabla pa sa 47 yung score natin sa Dominican Republic mga kabasketball. So makikita mo, kaya naman talaga. Yun nga lang mga kabasketball, pagdating ng third quarter, grabe, bumulusok na etong Dominican Republic dahil nagkaroon ng 18-4 run. At dahil nga yan mga kabasketball, doon sa mga agaw ng mga gwardya nitong Dominican Republic mga kabasketball, matindi yung naging kumbaga pangaharas nila, no, sa mga gwardya natin kasi maliliit yung ating mga guards that time. So yun yung nakikita ko, feeling ko may laban tayo ngayon kasi andyan si Jordan Clarkson, pwede mag-guard, nadagdagan tayo ng CJ Perez, 'di ba? Nadagdagan tayo ng mga players na pwedeng magbaba ng bola kasi malalaki mga athletic ng mga gwardiya ng Dominican Republic mga kabasketball. Yun yung pangamba ko doon sa maliliit na guards na medyo tatagilid tayo pagdating dito sa Dominican Republic. Ayon naman kay Homer Saison doon sa naging pag-uusap nila sa spin.ph, ay sinabi niya, no, na kahit nga si Kai Sotto yung magbayad para mapabilang lang dito sa Gilas Pilipinas roster para nga dyan sa FIBA World Cup, okay lang kasi nga magagamit niya daw yan para makita siya ng especially ng mga scouts mula sa NBA. Kasi actually nandito nga yung Team USA, no, lahat ng pinakamahuhusay sa iba't ibang mga bansa maglalaro dito sa FIBA World Cup. At syempre pag maganda yung naipakita dyan netong ating pambatong si Kai Sotto, malaki yung tsansa na maoperan siya ng isang NBA team, na yun na nga yung hinihintay natin mga kabasketball. Kaya antabayan na natin etong susunod na mga kabanata. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.